Nagsimula ang pelikula sa Osaka, Japan, kung saan 3 miyembro ng Yakuza ang nakaluhod sa harap ng kanilang boss habang may 3 kutsilyong nakalatag sa kanilang harapan. Bago sila tuluyang patayin, binigyan sila ng huling pagkakataon. Kapalit ng kanilang buhay, kailangan nilang putulin ang isa nilang daliri. 2 sa kanila ang nagawang isagawa ito kaya nakaligtas sila, ngunit ang pangatlo, na hindi kinaya ang takot ay agad na pinugutan ng ulo. Pagkatapos ng insidente, inutusan ng boss ang 2 nakaligtas na magtungo sa Normal, isang maliit na bayan sa Minnesota. Samantala, dumating si Ulysses sa bayan ng Normal bilang pansamantalang sheriff sa loob ng 8 linggo. Ang pulis na si Mike ang maghahatid sa kanya sa police station. Tahimik at payak ang pamumuhay ng mga residente doon. Ang goal niya lang ay iwan ang bayang iyon kung paano niya ito nadatnan. Sa biyahe, napaisip siya kung saan nakuha ng isang maliit na bayan ang $16.8 milyong para sa pagpapatayo ng bagong munisipyo. Isang napakalaking halagang tila may itinatagong misteryo. Binanggit ni Mike na iyon ay sa pag-aambagan ng mga mamamayan doon. Sa istasyon, inabutan niya ang isang lalaking nagrereklamo tungkol sa paradahan. Nagpakilala siya bilang kapalit ng namatay na si Sheriff Gunderson. Maya-maya lang ay dumating si Deputy Blaine na nagbirong painitan muna ni Ulysses ang badge na kalaunan ay mapapasa kanya. Sa opisina ng dating sheriff, sinuri ni Ulysses ang mga dokumento ng namatay na sheriff na si Gunderson. Nakita niyang atake sa puso at hypothermia ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa dingding ay nandoon ang larawan ng sheriff at anak niyang babae. Nandoon pa rin ang baril na may nakaukit na "From Dad". Tinanggal niya ang bala nito at inilagay sa isang kahon. Sa kabilang silid ay nagtaka siya kung bakit maraming high-caliber weapon at explosive ang maliit na bayan ng Normal. Ipinaalam sa kanya ng receptionist na si Sally na ito ay anti-terrorism grant ni Sheriff Gunderson noong 9/11. Ipinaalala ni Ulysses kay Sally na panatilihing sarado ang pinto ng silid na iyon sa lahat ng oras. Sa kanyang paglabas, napansin niya ang sasakyan na nakapark katabi ng fire hydrant kaya tinikita niya ito. Imbes na multa, pinaalalahanan niya na lang ang may-ari na sa susunod ay ipark ito sa tamang paradahan. Natuwa naman ang may-ari ng sasakyan sa pagiging considerate niya. Mula doon ay pumasok siya sa isang lokal na kainan kung saan ginawang dekorasyon sa mga dingding ang iba't ibang lumang baril. Naitanong ni Ulysses kung loaded ba ang mga iyon. Sumagot ang may-ari na hindi magiging masaya kung hindi kargado ng bala ang mga iyon. Habang naglilibot, nakatanggap sila ng tawag ni Mike kaya rumesponde sila. Sa isang hardware ay inabutan nila ang 2 lalaki na nag-aaway tungkol sa presyo ng isang gamit. Isinama ni Mike ang customer sa labas upang humupa ang tensyon. Napansin ni Ulysses ang isang cabinet na may malalaking kandado. Sinabi ng may-ari na stump remover daw ang nasa cabinet. Bago niya malaman kung ano ang stump remover, hinila siya ng isang matanda na may-ari ng katabing tindahan. Umorder daw siya ng pink na sinulid ngunit iba ang ipinadala sa kanya. Hindi naman makita ni Ulysses ang pinagkaiba ng dalawa dahil colorblind siya. Doon ay napansin niya naman ang police scanner na napapakinggan ang usapan ng mga polis sa radyo. Pagkatapos nito, dumalo sila sa celebration of life para sa pumanaw na dating sheriff. Sa loob, ibinigay sa kanya ni Mike ang star badge ng dating sheriff, kasabay ng pag-amin nitong ninakaw niya iyon mula sa bangkay bago isara ang kabaong. Doon din nakilala ni Ulysses ang doktor na pumirma sa death certificate ng dating sheriff. Ipinaalam ng doktor na si Deputy Blaine ang nakakita sa sheriff na namatay sa lamig malapit sa dalampasigan. Naka-underwear ito at may hawak na fishing rod noong bandang 3:00 ng madaling araw. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya ang mayor ng bayan. Inalok siya nitong maging ganap na sheriff sa kanilang lugar at sinabing maaari din siyang magsimula roon ng panibagong buhay. Nagpayo ang mayor na pag-isipan niya itong mabuti. Habang nakatanaw sa bintana, napansin ni Ulysses si Deputy Blaine na may kausap na isang babae sa labas. Agad namang ipinaalam ni Mike na iyon si Alex, ang anak ng pumanaw na sheriff. Sa isang bar, nakakwentuhan ni Ulysses ang bartender na si Moira tungkol sa dating sheriff. Kinabukasan, nakita ni Ulysses ang isang babaeng nagngangalang Lori na inuuga ang vending machine dahil naipit ang binili nitong pagkain. Mabilis nitong itinago ang kanyang baril nang mapansin ang paglapit ni Ulysses. Tinulungan niya si Lori na makuha ang naipit na item.
Sa di kalayuan ay biglang natigilan ang lalaking kasama ni Lori nang makilala ang sheriff kaya hindi na ito tumuloy. Kinagabihan habang pauwi, nakasalubong ni Ulysses ang anak ng namatay na sheriff na si Alex na nakatira na lamang sa loob ng kanyang van. Sinamahan ng sheriff si Alex na uminom sa loob ng kanyang van. Naitanong ng sheriff kay Alex ang tungkol sa pagtatalo nila ni Deputy Blaine. Ipinaliwanag ni Alex na pinagbawalan siya ng mayor na dumalo sa memorial service. Nagsabi rin si Alex ng kanyang hinaing na noong araw ay alam ng buong bayan ang tama at mali bago pa dumating ang mayor. Sinubukan niya raw itong ipaunawa sa kanyang ama, ngunit naipit lang ito sa pagitan niya at ng bayan. At marahil iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Naintindihan ni Ulysses ang pinagdadaanan ni Alex. Napansin niyang mukhang wala pang tulog ang dalaga kaya kinuha niya ang baril nito at dinala sa pinakaligtas na lugar sa bayan. At iyon ay ang kulungan. Kinaumagahan ay dinalhan niya ito ng almusal. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang alarm ng istasyon at nalaman nila na kailangan nilang rumesponde sa isang bangko. Lumipat ang eksena sa bangko kung saan dalawang bagitong holdapper ang kasalukuyang nangho-hold up. Ang problema ay $2,000 lang ang laman ng bangko. Sinabihan ng holdapper na si Keith ang manager na buksan nila ang kaha de hierro. Nang mapansin niya ang dalawang gwardya na tila bubunot ay binalaan niya ang mga ito. Sila ang mga miyembro ng Yakuza na pinadala doon upang bantayan ang bangko. Nang atakihin sa puso ang isang customer ay tinulungan ito ni Keith. Sinamantala naman ng isa sa mga gwardya ang pagkakataon na makadial ng numero. Natanggap ng boss ng Yakuza ang abiso na may nangyayaring kaguluhan sa bayan ng normal. Habang nasa biyahe, sinabihan ni Deputy Blaine si Ulysses na hayaan na lang sila ni Mike ang mag-handle ng sitwasyon sa bangko. Di niya ito pinansin at pinatay ang radyo. Balik sa bangko, nagawang masaksak ng gwardya si Keith. Agad namang pinutukan ng holdapper na si Lori ang gwardya ngunit nadaplisan si Keith. Gayunman, nadali niya rin ang dalawang gwardya. Sa labas ng bangko ay dumating sina Ulysses, Blaine at Mike. Nagbigay ng instruction ang sheriff bago niya pasukin ang bangko. Ngunit ayaw ng dalawa na makialam ang bagong sheriff sa nangyayaring holdapan. Biglang may tumawag kay Blaine na inutusan siyang patayin si Ulysses. Tila napipilitan silang sundin ang utos mula sa itaas. Bago pa makapasok ang sheriff sa loob ng bangko ay binaril siya ni Blaine. Mabuti na lang at sa bulletproof vest na suot niya tumama ang mga bala. Nagtataka si Ulysses sa ginawa ni Blaine. Nang makampirma niya na siya nga ang target ng mga kasama ay gumanti siya ng putok. Walang habas namang nagpaputok si Mike patungo sa loob ng bangko kaya marami ang nadamay sa crossfire. Agad na nagtago sina Ulysses, Keith at Lori upang makaiwas sa mga bala habang ang iba naman ay nagsipagtakbuhan palabas ng bangko. Napatingin naman si Lori kay Ulysses at nagtanong kung bakit siya ang pinapaputokan imbes na sila. Hindi rin malaman ni Ulysses ang isasagot. Kinausap niya ang bank manager at nagsimulang magsabi ito ng totoo tungkol sa vault. Sa loob nito ay mayroong napakalaking halaga ng pera at mga ginto. Sinubukan ng bank manager na tumakas. Kinuha nito ang kanyang baril sa drawer ngunit aksidente niyang nabaril ang sarili. Samantala, sinubukan ni Mike na pumasok sa likurang pinto ngunit pinaputukan ito ni Ulysses upang matakot siyang pumasok. Kinausap niya sina Lori at Keith at sinabing simula sa oras na iyon ay magkakampi na sila dahil pinaputukan siya ng mga kasama niyang pulis. Pagkatapos ay inutusan niya ang dalawa na tignan ang military crates na nakatambak sa loob ng bangko. Nang magring ang telepono ay sinagot ito ni Ulysses. Sa kabilang linya ay ang mayor ng bayan na ibinunyag ang katotohanan na ang perang nasa loob ng vault ay pag-aari ng Yakuza. Ang totoo ay hindi nila kayang dalhin pabalik sa sariling bansa ang lahat ng perang kinikita nila. Kaya nakipagkasundo sila sa bayan ng normal upang itago roon ang bahagi ng kanilang iligal na kita. Sa madaling salita, ibinenta na ng buong bayan ang kanilang kaluluwa sa Yakuza kapalit ng pera at ang sinumang tumutol ay pinatatahimik ng mayor. Sinabi pa ng mayor na wala nang magagawa pa si Ulysses dahil kakampi niya ang buong bayan at ang lahat ng residente ng normal. Naglatag ang mayor ng kasunduan na kung gusto niya pang mabuhay ay patayin niya ang dalawang holdapper na nagsimula ng kaguluhang iyon. Kasabay nito ay biglang dumating ang isang malakas na bagyo kaya nawalan ng kuryente ang buong bayan. Samantala sa loob ng bangko, inihanda nila ang mga natagpuang grenade launcher.
Ilang sandali pa ay isang pagsabog mula sa grenade launcher ang tumama sa mayor kaya nagkapira-piraso ang katawan niya. Patuloy na pinasabugan ng sheriff ang lahat ng nasa labas. Habang nagkakagulo ay nakatakas sina Keith at Lori. Biglang sumulpot ang miyembro ng Yakuza na si Joe na buhay pa pala. At dahil hindi makontak ng boss ng Yakuza ang kanyang mga tauhan ay nagpa siya itong lumipad patungong normal. Balik sa tatlo, patuloy nilang tinakasan ang mga pulis at mga taong loyal sa patakaran ng bayan hanggang sa narating nila ang tindahan ng sinulid. Gumagana pa rin ang radyo kaya nabigyan ng utos ang may-ari na patayin ang sheriff. Sinubukang pakalmahin ni Ulysses ang matanda pero hindi ito tumigil sa pagpapaputok na ginantihan naman ni Lori. Nagtulong si Ulysses at Lori upang tuluyan na nilang patahimikin ang matapang at palaban na matanda. Samantala, muling nagtipon ang mga pulis sa loob ng ice cream shop dahil may mga nakaimbakdong bala at armas. Takot na takot naman si Joe dahil naniniwala siyang darating ang boss ng Yakuza at papatayin silang lahat. Sinabi naman ni Blaine na dahil may bagyo ay hindi basta-basta makakatakas palabas ng bayan sila Ulysses kaya maaari pa nila itong habulin at patayin. Balik sa grupo ni Ulysses, ginamot niya ang sugat ni Keith gamit ang first aid. Naisip ng sheriff na magpunta sila sa istasyon ng pulisya upang kunin ang snowflow at gamitin iyon upang makatakas sa bayan. Ngunit kalalabas lang nila ay agad silang pinaputukan ng mga residente. Sunod-sunod na tumama ang mga bala sa bulletproof vest ng sheriff. Inutusan niya sina Lori at Keith na magpatuloy sa pagtakbo. Sa pagkakataong iyon, inatake si Ulysses ng may-ari ng hardware store. Nagkaroon ng labanan ng dalawa gamit ang mga kagamitan sa shop bilang sandata. Sa bandang huli, nang ibabaw ang lakas ng shopkeeper at itinutok ang isang palakol kay Ulysses. Gayunpaman, mabilis na naspray ng sheriff ang insect killer sa mukha ng lalaki at itinusok ang pako sa mata nito. Susuray-suray, sinubukang buksan ng lalaki ang nakatagong cabinet ngunit naunahan siyang patahimikin ng sheriff. Nang buksan ni Ulysses ang cabinet ay nakita niya ang mga flare at dinamita. Sa kabilang banda, pinaulanan ng bala ng isang lalaki sina Keith at Lori. Nang matigil ito upang mag-reload ng bala, mabilis na kinuha ni Keith ang gold bar at buong lakas na inihampas ito sa kanya. Sa kabila ng kanilang paglaban, naging dehado pa rin ang dalawa at mas nanaig ang lakas ng lalaki. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil isang signage ang biglang bumagsak sa lalaki na agad nitong ikinamatay. Eksakto naman ang pagdating ng pinagsamang puwersa ng pulis at sibilyan na agad silang pinagbabaril. Mabuti na lang at mabilis silang nakatakas. Maya-maya lang ay hinagisan ni Ulysses ng flare ang mga pulis at sibilyan. Inakala ni Mike na napatay niya ang apoy sa mitya ng isang flare ngunit di nagtagal ay sumabog din ito na ikinamatay niya. Patuloy silang hinagisan ni Ulysses ng flare kaya wala silang magawa sa mga oras na iyon. Samantala sa loob ng istasyon, pilit na pinapaandar ni Kate at Lori ang snowplow nang palihim silang lapitan ng receptionist na may hawak na baril. Sa kabutihang palad ay dumating sa eksaktong sandali si Ulysses at napigilan ang pagpapaputok nito. Habang nakikipag-agawan sa baril, natumba ang receptionist at nasabit sa kawad dahilan upang bumagsak ang sasakyan direkta sa kanya. Inutusan ni Ulysses sina Kate at Lori na paandarin ang snowplow at magtungo agad sa ospital. Nagpaiwan siya at nagsabing pagod na siyang tumakbo at magtago kaya haharapin niya ang lahat ng humahabol sa kanila. Hindi nagtagal, natanaw ng mga pulis ang papalayong snowplow, ngunit may nagsabi na hindi si Ulysses iyon dahil wala sa bokabularyo niya ang pag-atres sa kalaban. Samantala, hinanda ni Ulysses ang sarili sa paglusob ng mga kalaban, pero bigla siyang inambush ni Moira. Isinuko ng sheriff ang baril na pinalitan naman ni Moira ng inumin. Inamin ni Moira na siya ang pumatay sa dating sheriff dahil gusto nang umalis nito sa kanyang trabaho sa hiling ng anak. Dinrag ni Moira ang sheriff, tinabunan ng yelo at binuhusan ng tubig hanggang sa mamatay sa lamig. Nang itutok ni Moira ang shotgun kay Ulysses ay bigla siyang hinila ni Alex na nasa loob ng selda at saka pinatay. Itinalaga ni Ulysses si Alex bilang bago niyang deputy. Sakay ng isang armored vehicle, mabilis niyang nilampasan ang mga nakapaligid na pulis. Tinanong ni Joe si Blaine kung may tao pa sa loob ng bangko, pero wala na ito at bukas na rin ang vault. Puwersahang ipinasok ni Alex ang sasakyan sa loob ng bangko. Sa istasyon, tinawagan ni Ulysses si Blaine at sinabihang nilalagyan na ni Alex ng mga pampasabog ang buong vault.
Kapag namatay siya ay sasabog ang lahat at kapag nangyari iyon ay isa-isa silang papatayin ng Yakuza. Nagbigay ang sheriff ng isang kasunduan. Inutusan niya silang linisin ang bangko at palabasing isang simpleng aksidente lamang ang lahat, na para bang walang anumang krimeng nangyari. Sa ganitong paraan, pagdating ng mga Yakuza, lalabas na hindi man lang nagalaw ang kanilang kayamanan, at maaari nilang idahilan na ang banggaan ng sasakyan ang nag-trigger sa alarm. Di nagtagal ay nakumbinsi din ng sheriff ang miyembro ng Yakuza na si Joe kaya nagsimula silang lahat na linisin ang nangyaring kaguluhan. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sa bayan ng normal ang boss ng Yakuza. Mabilis siyang sinalubong ni Blaine at Ulysses sa kanyang pagdating. Ipinaunawa ni Blaine na nawala ang linya ng internet at signal dahil sa matinding bagyo, habang nagkunwari naman silang walang anumang nalalaman si Ulysses sa harap ng boss. Pagdating nila sa vault ng bangko, napansin ng boss na buo ang lahat at tila walang anumang kaguluhang nangyari. Dahil dito, inimbitahan ni Blaine ang lahat na kumain sa isang restaurant. Habang nasa gitna ng hapunan, nagbigay si Blaine ng isang talumpati tungkol sa kanilang pagkakaibigan at matatag na samahan. Ilang sandali pa ay binuksan ni Blaine ang bote ng champagne na naging dahilan upang mahulog ang dekorasyon sa dingding at pumutok ang isang shotgun na tumama sa ulo ng Yakuza boss. Agad na sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng lahat ng miyembro ng Yakuza na naroon at lahat ng pulis ng normal. Napansin ni Ulysses na binaril ni Joe si Blaine kaya hinarap niya ito hanggang sa makarating sila sa kusina. Nagkaroon ng matinding labanan sina Ulysses at Joe. Sa labas naman ay ubusan na ng bala at buhay ang mga Yakuza at pulis. Maswerteng buhay pa si Alex na patuloy na pinapaputukan ang lahat ng kalabang Yakuza. Pagkatapos ng brutal na bakbakan sa loob, tinapos na rin ni Ulysses si Joe. Bukod kay Alex, si Blaine na lang ang nakaligtas sa loob ng restaurant. Naupo silang tatlo at sabay-sabay na kumain ng tinapay na tila walang nangyaring gulo. Iniabot ni Ulysses kay Blaine ang badge ng sheriff at tinalaga siya bilang bagong sheriff ng normal. Makalipas ang isang buwan, dumating ang order para ilipat si Ulysses sa Texas bilang acting sheriff, kasama si Alex bilang deputy niya. At sa wakas, naging payapa at normal na muli ang bayan ng normal.